Welcome sa zip9.com. In this video ay mag-start tayo ng ating series on how to solve number problems mentally. No? Medyo mahirap sa marami yung mga word problems. Pero if you know how to represent them, no, yung mga problems na yan, ay actually kahit mentally pwede natin siyang i-solve. Ano? So tignan natin yung sinasabi ko. No? Tignan natin yung unang problem na to. One number is 3 more than the other. Their sum is 45. What are the numbers? No? So, pwede natin i-represent ito ng, no? Pwede natin i-represent ng dalawang bars, no? Dalawang rectangles, ano? Ang unang number, syempre, yung mas maliit, tsaka yung pangalawang number yung mas malaki. So, kung makikita natin, one number is 3 more than the other. So, ibig sabihin, itong nakausling part na to, dito, yung part na to, ito yung 3, di ba? So, anong mapapansin ninyo dito sa dalawang parts na ito? Kung tinanggal natin itong 3 na to. Ano mapapansin nito sa dalawang parts na to? Pareho na sila, no? Magiging equal na yung dalawang numbers. So, paano natin i-represent yun? 45 minus 3, no? 42, no? So, ibig sabihin, itong dalawang numbers na to, ito yung 42. Therefore, yung dalawang numbers na yan ay tigti 21 sila. I-share nila yung 42, di ba? So, 21, no? So, ibig sabihin, yung mas maliit na number natin ay 21 at yung mas malaking number natin, yung 21 dito, tsaka yung 3, 24, ano? So, mapapansin nyo, one number is 3 more than the other. 3 nga naman siya more than 21. And at the same time, their sum is 45, no? So, paano nyo isosolve yung mentally, no? One number is 3 more than the other. Oh, yung isa number. So, ibig sabihin, pag tinanggal ko yung 3, pwede natin solve mentally, sa utak lang, no? Pag tinanggal ko yung 3, equal na yung number, no? So, meron akong 45. Pag tinanggal ko yung 3, 42 na lang. So, kung 42 na lang siya, equal na sila, no? Magiging equal na sila katulad sa representation na to kasi tanggal natin yung 3. So, 21, no? So, you can actually do this by practicing, ano? So, of course, pwede rin natin i-represent algebraically, no? So, hindi natin alam itong number na ito, yung nandito, no? So, pwede natin siyang x, no? Itong number na to. And then, itong number na to, meron tayong 3 dito. Since pareho naman sila ng length, no? From here to here. X din ito. So, ibig sabihin, yung number na to, x, at ang number na to, x, and may sobra siya na 3. Therefore, yung smaller number natin is x, and the larger number is x plus 3, no? So, alin ang mas madali? Yung kanina o yung algebra? Di ba mas madali yung kanina yung nauna? So, kung mapapansin nyo, minsan nagpapahaba pa yung algebra. So, kung isusolve pa natin ito, ibig sabihin, pag inad natin to, magiging 45 siya, di ba? Kasi ito yung sum nila. So, x, yung unang x plus 3, yung pangalawa, equals 45, no? So, 2x plus 3, dalawang x plus 3 equals 45. Then, magma-minus pa tayo ng 3. No? Kita nyo kung gaano kahaba. So, 2x, wala na ito, no? 42. And then, divided by 2 on both sides. So, magiging x equals 21. Which is yung value na nakuha natin dito kanina. So, kung makikita nyo, hindi nyo kailangan ng algebra in solving numbers. Or solving number problems such as this, ano?